Mainit na balita. Malaking usapin yung ating kampanya to bring back Tatay Digong home. Bagamat ay napakahalaga, mahalagang usapan din po at huwag ninyong kakalimutan yung ating budget hearing. Yung hearing po patungkol sa unconstitutional 2025 budget. Huwag natin isantabi ang usaping ito. Uulitin ko, the national budget serves as the financial blueprint of our development. Ito yung mapa kung saan tayo papunta. Ngayon, kung yung mapa mo walang laman, sa tingin mo, makakarating ka sa iyong paroroonan? Kaya itong ating national budget na base sa Blancong Bicameral Conference Committee report, personal ko ito, wala itong patutunguhang progreso. Ito ang nakakagulat na balita ngayon sa mundo ng politika. Hindi pa nga nagsisimula ay tila nakaramdam na ng kaba ang administrasyon kaugnay nga sa patong-patong na petisyong kinakaharap nila sa korte. Ito ay matapos nga nilang humingi ng pabor sa kataas-taasang hukuman sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General na i-reschedule ang mga nakatakdang petsa kung saan magaganap sana ang mga oral argument. Kabilang na nga dito ay ang petisyon na ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget mula sa kampo ni Attorney Vic Rodriguez na dapat sana ay sa darating na April 1, 2, and 3 ngunit nalipat nga sa May 19. Matatanda ang nauna nang naging hakbang ng administrasyon ay ang pagdulog sa korte upang ipabasura ang nasabing petisyon kontra sa General Appropriations Act dahil nga di umano wala daw itong basihan ngunit hindi nga binigyang tugon ng Supreme Court. Ayon nga kay Attorney Vic ay bagamat importanteng usapin na maibalik sa bansa si former President Duterte ay nagbigay paalala pa din ito sa taong bayan na huwag isantabi ang usapin patungkol nga sa di umano illegal at unconstitutional na 2025 national budget na ayon pa sa kanya ay ang financial blueprint sa pag-unlad o mapa kung saan papunta ang isang bansa at kung ito nga ay blanco ay malamang sa malamang walang patutunguhang progreso ang isang bansa. Alam naman po ninyo by now, kahapon ay naglabasan na ito na move o na postpone po na galaw yung una nang naitakdang araw for the oral argument sa Korte Suprema. Nagbigay information po sa atin ang ating mga abogado para sa gagawing public hearing tuloy oral argument na gagawin sana sa April 1, 2, and 3 sa Baguio. Naglabas po ng kautusan ayon sa ating mga abogado ang Korte Suprema dahil sa final ng OSG, yung Office of the Solicitor General na napag-usapan din natin nung huli nating pag-live nung last Monday, yung pag-recuse o pagtanggi o pag-atras ng OSG na kumatawan sa gobyerno sa kasong habeas corpus. So yung OSG ho ay nag-file ng manifestation in motion last March 17 and March 17 was Monday around 3:05 p.m. 3:05 p.m. nung Monday ay nag-file po ng motion, manifestation in motion ang OSG o yung Office of the Solicitor General at humihingi nga na ma-reschedule yung gaganapin sanang oral argument patungkol sa budget ng 2025 na una na nating sinabi na ito'y invalid, illegal, immoral, unlawful, unconstitutional, and criminal. Humingi po sila ng resetting at ito po'y agad-agad na pinaboran at pinagbigyan ng Korte Suprema na move na po mga kababayan ang hearing tungkol sa ating petition to declare the 2025 national budget as unconstitutional from April 1, 2, and 3 sa Baguio. Ito po'y na-move na sa May 19. May 19 o isang linggo matapos ang nalalapit na halalan. Yan po yung naging kapasyahan ng Korte Suprema. Hindi na po matutuloy yung oral argument na nakatakda sa April 1, 2, and 3 sa Baguio. Bagkos ito po ay nausog na sa May 19 o isang linggo matapos ang May 12, 2025 midterm election at na-postpone nga po ito dahil na rin sa hiniling na motion ng OSG. Alam ho ninyo, napakahalagang usapin pa rin malaking usapin yung ating kampanya to bring back Tatay Digong home. To bring home Tatay Digong, napakalaking usapin at kampanya po nito. At ang ating pong audience dito ay yung mga banyagang maestrado
na hanggang ngayon ay sinasabi natin wala dapat jurisdiction sa pagkatao ni Pangulong Duterte. Subalit, we will deal with what we have. Nandun na po ngayon sa The Hague o sa Netherlands si Pangulong Duterte, kaya ang ating audience ay yung ICC. Marami pong nag-message kahapon pa hanggang sa ngayon na kung ano-anong komento na may nagsasabi doon na eksperto na tila hindi naman siguro pinagbabawalan kundi cautioning lahat ng nagmamahal kay Pangulong Duterte na maging marahan, maghinay-hinay sa mga komento sa social media dahil daw po baka mainis yung mga maestrado diyan sa ICC at hindi makatulong sa kaso ni Pangulong Duterte at makasama pa. This is just my personal take. Yung mga nagsasabi niyan, sa tingin ko, it's a form of gaslighting. Sapagkat nakita nila yung backlash, nakita nila yung pushback ng napakaraming Pilipino, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nakita nila na pati yung mga traditionally ay hindi naman supporter ni Pangulong Duterte, ngayon po'y nagsasalita na, hindi dahil sila po'y na-convert na maging supporter ni Pangulong Duterte. Subalit, higit pa diyan, nakita kasi nila na ang nakataya po dito ay ang soberanya na ng ating bansa, ang pagrespeto sa ating saligang batas at ang supremacy dapat ng Korte Suprema ng Pilipinas over the jurisdiction of the ICC. The ICC can never be higher in terms of rank sa ating Korte Suprema. Hindi pwedeng mas mataas ang ICC sa ating Korte Suprema. Kaya dumarami po yung higit na dumarami pa yung mga nagsasalita at sumusuporta kay Pangulong Duterte, hindi po dahil na-convert silang supporter ni Pangulong Duterte. Mas maraming Pilipino ho ang nakakaunawa na ngayon kung ano ang nakataya sa usaping ito. Imaginein mo, kababayan mo, kapwa mo Pilipino, pusigit pa riyan dating Pangulo, ay basta-basta na lamang napunta sa kamay ng banyagang jurisdiksyon, ng banyagang korte, nabibistahan, lilitisin ng banyagang taga-usig at huhusgahan ng banyagang maestrado. Kaya po higit nagbubuklod-buklod ang mamamayang Pilipino sapagkat alam naman natin na mali na itong nangyayaring ganito. At tutungo po tayo dyan, bagamat ay napakahalaga, mahalagang usapan din po at huwag ninyong kakalimutan, yung ating budget hearing, yung hearing po patungkol sa unconstitutional 2025 budget. Na-postpone nga po, subalit let me just refresh your mind kung bakit umabot sa Korte Suprema ang kasong ito. Matatandaan po ninyo nung January ay ipinakita po namin sa inyo ni Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao, kasama po namin noon si Pangulong Duterte, yung napakaraming blanco diyan sa kung tawagin ko nga ay vice scam report. Vice scam sapagkat talaga namang pang-scam ito sa sambayan ng Pilipino. Mantakin mo, yung pundasyon, yung haligi ng ating taunang budget, yung BICAM report. It contained 28 items in blank, consisting of around 12 pages. Paano ka nakapagpasa ng mahigit 6 na trilyong pisong budget base nga po dito sa blankong bicameral conference committee report? Huwag natin isantabi ang usaping ito. Malapit na sana yung gaganaping oral argument, naghahanda po yung ating mga abogado ng mga petitioners kagaya ko. Subalit ito po ay na-move into a later date, gagawin na po ito ng May 19. Magkaganoon pa man, mahalaga na pag-usapan pa rin ho natin, not only because ito ay napaka-importanting usaping panlipunan, kung hindi, maging gabay din ninyo sa inyong pagpili, hindi lamang ho ng senador, pati ng inyong mga congressmen. Tatandaan ho ninyo, napakahalaga ng national budget. Hindi natin pwede itong isang tabi o bigyan ng maliit na importansya o halaga sapagkat yung national budget ho is the financial blueprint. The national budget is the financial blueprint of our national development. Ito po yung mapa, yung roadmap kung saan tayo dadalhin ng ating gobyerno.
Kaya nga natin dinala ito sa Korte Suprema sapagkat yung blueprint, yung financial blueprint of our development, nabuo base sa mga blankong Bicameral Conference Committee report. Pag blanco ho yung ating Bicameral Conference Committee report na siyang naging basihan ng ating national budget na kung tawagin natin ay financial blueprint of our development, anong development ang aasahan mo kung binase ito sa mga blankong item sa Bicameral Conference Committee report? Napakahalaga na pag-usapan natin po yun sapagkat pag sinabi mong blueprint siya ng ating financial blueprint siya ng ating development, nandyan po yung development trajectory ng country's fiscal and development trajectory. Saan ba tayo dadalhin ng ating gobyerno? Nandyan po yan, dapat nakalatag sa budget. Pero paano gagawin mo? Kung yung budget, yung naging pundasyon, yung naging basihan, yung mga blankong Bicameral Conference Committee report. Paano mo ngayon mapoproject yung trajectory mo pagdating sa short to medium term? Kung saan ka dadalhin in the short and medium term yung ating pong development. Panay nga po blanco subalit wala tayong magagawa. Ako po'y I was just reminded by our lawyers dito sa kasong ito, since petitioner po tayo sa kasong ito, iwasan mo ng pag-usapan yung merito at baka naman magalit sa atin ng Korte Suprema. Pinag-usapan ko lamang mo dito, bakit tayo nagsampa ng kaso sa Korte Suprema questioning the constitutionality of the 2025 national budget. Dahil nga po, nagpasa sila ng higit sa 6 na trilyong pisong budget base sa blankong Bicameral Conference Committee report. Yan po yung nakakalungkot sapagkat isa po sa argumento natin dyan na hindi pwedeng hijackin ng Bicameral Conference Committee yung NEP na sinubinte ng Executive Department through the Office of the President, yung National Expenditure Program. Yung National Expenditure Program, yan po yung pinapanukala ng tanggapan ng Pangulo na ating magiging national budget for the coming year. In this case, yung 2025 budget. Mahalaga po kasi yung NEP sapagkat nandyan din po nakabase yung tinatawag nating budget of expenditure and statement or sources of financing. Importante po yun. Yung BESF, yung budget of expenditure and sources of financing. Sapagkat yung budget process po kasi sa Executive Department, nagsisimula po yan sa tinatawag na budget call. Marami pong mga kawani ng gobyernong nakasubaybay sa ating diretsahang pakikipag-ugnayan sa sambayan ng Pilipino. Alam niyo po ito, yung mga kawani ng national government, sa iba't ibang departamento at ahensya, alam ho nila na yung pagpe-prepare o paghahanda para sa ating taunang budget, nagsisimula yan sa tinatawag nating budget call. Pag nag-budget call na ho, halos 6 na buwan. 6 na buwan na masinsing pag-aaral at pagtatrabaho at pagpaprioridad ang ginagawa ng mga kawani natin sa national government. Hindi po yan kung ano na lang maisipan mong papondohan sa Kongreso, ganun kadali. Hindi po. Napakaselan po at napakasino maghanda ng isang tamang panukalang budget para sa parating na taon. Kaya nga po meron tayo yung NEP, yung National Expenditure Program, na ang nakalakip po dyan ay yung BESF, yung Budget of Expenditure and Sources of Financing. 6 na buwan. 6 na buwan pong masinsin at masinop na hinahanda at pinag-aaralan yan. Kaya isa po yan sa ating argumento na nakasumiti po ngayon sa Korte Suprema. Anong ginawa ng BICAM, ng Bicameral Conference Committee? Wala, sinantabi. Yung NEP, hindi na pinansin yung BESF. Naulitin ko alam po ito ng mga kawani ng national government, lalo pa yung nai-involve sa budget preparation every year. Halos 6 na buwan po nilang sinisinop yan bago isumite ng tanggapan ng Pangulo, in this case ni Bongbong Marcos sa Kongreso, yung kanyang panukalang budget for 2025.
At nakikita naman ho natin, live pa nga ho yan sa mga social media, hindi ba? Sa YouTube, nagkakaroon ng budget hearing. Budget hearing. Nagbabudget hearing, may budget defense. Ang kada departamento, kada ahensya ng gobyerno. Doon pinagtatanggol nila bakit sila dapat bigyan ng kanilang panukalang budget na rine-request sa Kongreso. Ito pong 2025 budget, baliwala ho yun. BICAM na lang ho pala. Pag sinunod natin yung kanilang very anomalous process of passing the Bicameral Conference Committee report, which we have presented to you, containing 28 items blank in consisting of 12 pages. Baliwala na po pala yung paghahanda ng executive department na halos 6 na buwan. BICAM lang ho pala ang magdedesisyon ng kung paanong lahat. Baliwala rin ho pala lumalabas yung ginagawang budget hearing diyan sa mababang kapulungan at ganun din sa Senado. Kaya mahalaga, wag ho ninyong kalilimutan ang issue nitong maanumalyang pagpasa ng 2025 budget. And again, I address this 2025 budget as a fruit of a very poisonous legislative process. Bakit? Paano ka nakapagpasa ng halos 6 na trilyong pisong halaga ng national budget base sa napakaraming blanco, 28 items na blanco sa ating Bicameral Conference Committee report. Kayo na po ang humusga. Gamitin ninyo itong midterm election. Ulitin ko, tratuhin po ninyo itong midterm election. Renewal po ng employment contract ng mga trabahante ninyo. Sa Kongreso, pati sa Senado, pati sa local government units, yung mga governors, yung mga city mayors, municipal mayors, all the way hanggang sa ating mga konsehal at sangguniang bayan members. Kunin po ninyo itong May 12, 2025 election bilang renewal. Tratuhin ninyo. Renewal po ito ng employment contract ng lahat ng inyong trabahante. Kung sa tingin ninyo na pumirma at nag-aproba ng 2025 budget yung inyong mga kongresista nang hindi man lang pinuna yung 28 items na blanco sa BICAM, wag na po ninyo silang i-renew. End of contract nyo na po sila, i-terminate nyo na po yung kanilang employment. Kumuha po kayo ng mga bagong aplikante, kumuha kayo ng bago ninyong trabahante. Totoo naman, trabahante po lahat ng nariyan sa gobyerno. Pati yung mga nag-a-apply na katulad ko bilang senador ninyo. Sapagkat lahat po sila ay sumasahod galing sa buwis ninyo. Ngayon, kung wala na kayong tinig sa Kongreso, whether sa mababang kapulungan o sa Senado, magpalit na po kayo. Because there can be no taxes without representation. If you are not being represented well by your district leaders, if you believe that you are not being represented well by your senators, then it's time to put an end to their employment contract. Maghanap kayo ng bago ninyong trabahante sa Kongreso, sa Senado, sa Kapitolyo, sa City Hall hanggang sa munisipyo. Yan ang aking panukalang treatment na gawin po ninyo dito sa darating na May 12, 2025 midterm election. Marami rin na yan po yung usapin natin sa budget. Sa darating na mga araw, pag-uusapan pa po natin, babalik-balikan natin itong anomalous and unconstitutional 2025 budget. I just have to be careful with our public discourse now, since there is already scheduled the oral argument before the Supreme Court. I was counseled by our lawyers na iwasan hangga't maaari pag-usapan muna yung merito at magkomento, but we are free to discuss about the 2025 national budget, kung paano yung maling proseso sa pagpasa nito. Huwag po ninyong kalimutan ang isyong ito. Alam ko mainit na usapin yung ginawang injustice kay Pangulong Duterte at siya ngayon ay nandiyan sa The Hague.
Anong nangyari sa GAA, sa budget? Bakit nag-move? Kasi nga po ay humingi ng resetting ang Office of the Solicitor General na i-move po yung oral argument from originally April 1, 2, and 3, naging May 19 na po ito pagkatapos ng eleksyon. I have my personal thoughts and opinion on the matter, but I was counseled by our lawyers to refrain from saying anything that will dwell on the merits of the case for now. So mapapag-usapan lang natin, yun nga ho, ay nausog yung hearing, pero tuloy po yan sapagkat ang basihan ng ating petisyon o kaso sa Korte Suprema ay yung 28 items na blanco diyan sa Vice-Cam report. Pirmado po nila yan, ratified, approved, signed, and filed sa House Bills and Index Service. Hindi na po nila maitanggi yun at nandyan na po yan, recorded po yan, ready po yung ating mga abogadong magpakita niyan, talagang may blanco. Ang naging lusot na lamang po nila, yun daw po ay ministerial act na lamang, kaya ang nagpuno ng mga blankong yan ay ang mga miyembro ng technical working group na empleyado ng House of Representatives at ng Senado. Hindi po ministerial yan sapagkat ang halaga niyan ay higit kumulang 241 billion pesos. Yung 1,000 nga pag nagpautos ka sa iyong kasambahay, hinihingi mo yung breakdown kung ano yung binili. Hanggang sa huling 5, hinahanap mo yung sukli. Ito pa kayang 241 billion pesos na blanco? Yan ay pagtatanong sa ating mga mambabatas. Kaya bahagi po yan ng ating karapatan under Article 3 pa rin ng ating saligang batas. Section 7, the right to information on all matters of public concern. Meron po tayo dyan. Meron tayong karapatan bilang mga Pilipino sa lahat ng usaping panlipunan na may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At yung ating pong taunang budget may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, may kinalaman sa kinabukasan ng ating mga kababayan at higit sa lahat ng kabataang Pilipino. Bakit? Uulitin ko, the national budget serves as the financial blueprint of our development. Ito yung mapa kung saan tayo papunta. Ngayon, kung yung mapa mo, imaginein po ninyo yung GPS ninyo. Yung GPS ninyo, walang laman. Sa tingin mo, makakarating ka sa iyong paroroonan? Pag-isipan po niyo yun. Kung iyong mapang tinitingnan mo, blanco, mahanap mo ba yung iyong paroroonan? Kaya itong ating national budget na base sa blankong Bicameral Conference Committee report, personal ko ito, wala itong patutunguhang progreso. Bakit? Blanco ho yung basihan Blanco yung naging basihan. So imagine ninyo, yung mapa, naliligaw ka, pinagkonsulta ka sa mapa para mapunta ka sa nais mong tunguhan. Pagtingin mo sa mapa, blanco, lalo kang maliligaw. Wala kang patutunguhan, hindi ka abot sa iyong nais puntahan. Ganon din itong budget. At isa pang halimbawang gagamitin ko, yung titulo ng lupa o bahay at lupa o condominium o townhouse na binili ninyo, kahit pa original yung papel, pagka yan ay blanco, wala pong silbi yan. Hindi yan magpapatunay na ikaw ang nagmamay-ari ng isang lupa, ng isang bayan at lupa, ng isang condominium, ng isang townhouse. Wala po yan. Mere scrap of paper lamang po ang tawag diyan.